Good afternoon po, Good tita. afternoon. Ako si Gregoria Castillo Lozada, Social Welfare Officer dito sa District 6 Social Welfare, Manila Department of Social Welfare. Social worker po ako dito for 10 years na. At ang area namin ng District 6 ay Pandacan, Santa Mesa at Santa Ana. Okay. Ang mga katanungan dito ay ano yung child welfare. Ang child welfare po ay sa perception ko po ay mga programs and services na naka-design para sa best interest and welfare of the child. Ang programs and services po ng department para sa mga bata ay muna yung ECCD, Early Childhood Care and Development. Ito yung sinasabi natin daycare centers. So, as a daycare center, mga 3 to 4 years old, tinuturuan ng mga basic info lang tungkol sa education. Paano maka-acknowledge ng letters, maka-acknowledge ng shapes, ng numbers, yun yung sa ECCD, Early Childhood Care and Development. Pangalawang program namin ay Children in Need of Special Protection. Dito na pumapasok yung mga abuse cases, whether physical, sexual, emotional, o kaya psychological abuses. Yun yung tinatarget ng Children in Need of Special Protection. So, pagka kailangan ang bata ay halimbawa ay abuse case ng sexual abuse case at ang perpetrator ay ang ama or pwede rin natin masabing kuya o Tito, kaya yung uncle, kailangan natin tanggalin yung bata dun sa family. Dapat nga hindi yung bata ang tinatanggal sa family. Dapat tinatanggal yung perpetrator. Kaya lang sa kultura ng Pilipinas, yung bata ang tinatanggal sa family. Kasi pinaprevent natin na magkaroon ng re-abuse. Kaya tinatanggal namin siya, nilalagay sa isang institution for protective custody. So, while ng bata nasa protective custody, yung family, binibigyan natin ng programs and services katulad ng counseling, family therapy, family conferencing, para nadidiscuss nila within themselves kung ano yung mga pagkukulang nila. At the same time, makagawa sila ng plano para ma-overcome yung pagkukulang na yun. Ano po yung family conferencing? Family conferencing is ang social worker, nandiyan yung members of the family, didiscuss nila within themselves yung naging problema ng bata, ano yung magiging solusyon, tapos meron dong tasking. Kaya conferencing para at least involve yung family dun sa magiging plano nila para matulungan yung batang nag-suffer dun sa abuses. Yun yung family conferencing. So, yun yung Children in Need of Special Protection. Isa pa sa CNSP, under ng CNSP, yung mga children in conflict with the law, yung mga CICL natin. Kaya nagkaroon ng batas ng 9344. Pagka ang bata ay 16 years old and 1 day, na ang offense niya ay 6 years and below lang ang penalty, under siya ng social welfare kasi for intervention and diversion proceedings. Pero kung halimbawa ang offense niya ay punishable ng 6 years and above, usually yan, dinibigyan ng court order, nilalagay sa youth center ng Ano po yung MYRC. Doon siya nilalagay. Ano po yung mga Interventive measures sa CNS, sa ICL. Pag nasa MYRC na sila, hindi ko masagot kung ano yun. Pero palagay ko more on counseling din. More on pag-attend sa mga hearing. Pero kami, pagka CICL, more on intervention and diversion program sa atin. Usually, pagka out of school youth, tinatry natin ma-enroll sa ALS. Pagka kailangan ng community service, kailangan pagbayaran nila kahit civil liability lang yung nagawa nila offense, kailangan magkaroon din ng community service. Tapos, yung pamilya ng CICL, binibigyan natin ng program services. Parang rin yan yung bata na na-involve sa abuse at yung bata na-involve na in conflict with the law. The same pa rin ang approach. Tinutulungan yung family maka-overcome para pagbalik ng bata, stable na yung family para hindi na mag-abuse.
O kaya, hindi na maulit yung offense na nagawa ng previous kung bata sa inyo. Pangatlo, meron tayo dyang scholarship, meron din tayong medical assistance. Saka, meron din tayong person with disability ID. Kasi may mga bata rin ng PWD, kung alam niyo yung PWD, person with disability. Meron din kami card na ini-issue para maka-discount ng 20% para sa mga bata. Yung mga batas na nagagamit namin is RA 9344, 7610, tapos meron din tayo 9262, yung violence against women and children. Ang role ng social worker, counselor, syempre may nagka-counsel tayo. Tapos meron din ang facilitator, nagpa-facilitate ng mga services para din sa bata at sa pamilya niya. Nagme-mediate. Halimbawa, pagka may two parties na na-involve din sa concern din sa bata, nag-mediate ka. Direct service. Ano yung kailangan ibigay din sa bata na direct service na tayo. Kumbaga direct na tayo. Pag nagugutom yung bata, pinapakain mo. Same time. Casework po yan. Casework yan. Tapos dun din pumapasok yung case management. Okay? Yung challenges naman, pumapasok yung challenges. Yung may mga gulang na sinasabi nga namin, quote-unquote, pasaway. Sila yung mga giging pasaway, pero hindi naman lahat. Pero mga 60% sa ganun, sa mga family, sa mga Paano pong pasaway? yung bang imbis na sinasabihan namin sila, kina-counseling namin sila na subaybayan yung mga anak, hindi naman sinusubaybayan yung mga anak. Yun yung mga sinasabi natin kanina na yung mga batang nauobligang pumunta sa street para mag-earn ng income kasi nga may kakulangan doon sa family. Yun yung mga usually challenges naman. Pero wala nang mga major challenges. Yun lang talaga sa Tapos po yung issue tsaka yung contribution nila ng child worker. Ng social, kayo po, as a social worker. Contribution. Sa akin, sa tingin ko, yung heart ko, kasi parang feeling ko, pag nandito ako sa opisina, lahat ng attention ko nasa pagtulong talaga sa mga kliyente. Tapos, after office hours, sila na. So, parang ang contribution ko, trabaho talaga. Minsan nga nag-extend pa kami, lalo na pag may mga disaster. Nakukuha na yung time namin na sa family day, nasa disaster kami. Usually, ganun ang nangyayari. Minsan, pag kami rescue, nag-stay kami until 2 a.m. Anong klase pong rescue? Nire-rescue yung mga batang nakastay sa streets na mga madaling araw. Ay, mga curfew hours? Yes. Kaya usually, mga 2 to 3 a.m. nasa kalima kami pag nagre-rescue. Yun, tinatanong yun ng mga family members. So, bakit madaling araw ka na iba nakaka-uwi? Sa palagay ko, yun yung nakikita kong contribution. Kumbaga, yung time ko sa family ko, nabibigay ko pa sa trabaho. Ano? Sige. Sa work issue, wala naman sa kasi naman kami dito may division of labor. Kaya kung ano yung hawak ng program, ikaw doon. Kung ano yung hawak ng program, doon siya. Ngayon, kung halimbawa may program na kailangan ng intervention ng ibang program o ibang staff, tutulungan namin sa social. Ano po kayo yung naisip yung solusyon dun sa mga batang street children? Naku, yan naman yung problema. Lalong-lalo na po yung mga namamalimos, yung sa mga jeep, Yung yung kaya sobre. sa palagay ko nga, kaya nagkaroon ng Pantawid Pamilya Program para dyan sa mga street children. For almost 18 years na sa social work o pagiging social worker. Yung sa street children, yan na talaga ang pinaka-hindi na-resolve na problema ng society. Kasi dati pa, bakit po kayo? di ba may times pa nga na naging trending ang mga street children, Opo. street educator. Kasi lahat ng mga NGO, puro street children target nila. Pero tingnan mo ngayon, walang naging successful na program.
Kasi ang palagay ko sa totoo lang, start talaga sa pamilya. Kung ang pamilya may sapat na kinakain, may maayos na shelter, tapos may education, kaya lang ano na yun more on ideal na yun, ideal family na yun. Kung ganun lang talaga, walang tao sa street, walang batang tao sa street, para Eh paano po pag yun nga, pag may ganong klaseng pamilya, pero yung bata talaga, hindi talaga mapigilan. Yung hindi niya mapigilan yung sarili niya na parang na mas gusto niya yung lansangan kaysa sa Ako ang pamilya. ginagawa ko dyan, counseling. Tapos ng counseling, minsan may konting takot. Sige, pag hindi mo binago yung buhay mo, ganun. Tapos, minsan, bigyan mo... Sinasabi niyo po yun sa mga Oo. street children po, na nahuli niyo po. Oo. Tinatakot ko minsan. Minsan yung mga parent, minsan naman, mag-ano kayo. Kung halimbawa, i-assess nyo, isasabihin sa kanila, assess nyo rin sarili nyo. Baka naman nagiging sobrang negative kayo. Minsan o kaya naman nagiging sobrang luwag. Kaya dapat, i-manage nyo na ng maayos para hindi na pumunta sa sakit. Kaya hindi pumunta sa kanila. Pero karamihan sa mga ganyang cases ko, ako personal na social worker, pinababayaan ko ma-realize nila yung pagkakamali nila. Hino po ng mga bata na. Later on, nare-realize nila, minsan nga may bumabalik na ako, tama ka. Nung hindi na ako nag-stay sa college, ayan, nandito na, naka-enroll na sa arts. Lalo na yung mga nag-stay sa NTSB, may mga suspended cases, nasa NTSB sila. Minsan may bumabalik, ma'am, na-realize ko na kung anong pagkakamali ko. Hindi ako sumunod sa magulang. Sila, na-open nila. Ibig sabihin, nandun na sila sa proper age nila Kasi yung mga age talaga ng mga teen, matitigas talaga ang ulo. Gusto more on nasa labas pa. Nag-explore. Okay? Sa sarili niyo po opinion, ano po yung example ng client system tapos yung pinaka-need ng mga client? Yung mga basic needs lang talaga ng mga client. Tapos yung... Especially for children. Oo, especially for children. Food, shelter, diba? Education. Talagang education. Saka proper guidance ng family ng mga parents. Yun yung mga guidance. Okay? Okay na po. Okay lang. Thank you very much.